Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Newslight, posibleng panagutin ng mga opisyal na nasa likod ng paggamit at pamamahagi umano ng Disbursement Acceleration Program o DAP, ayon ito sa Korte Suprema. Samantala, para sa ilang mambabatas, hindi raw sapat ang impeachment upang mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Marge Wamar. Maaring managot sa batas ang opisyal ng gobyerno na nasa likod ng paggamit at pamamahagi umano ng Disbursement Acceleration Program. Batay ito sa naging pahayag ng Korte Suprema. Base sa 72 pahinang desisyon ng Korte Suprema nito lang July 1, pinaliwanag ni Associate Justice Lucas Bersamin na maaaring kasuhan ng author, proponents at implementors ng DAP. Posible naman na hindi mapanagot ang mga ito sa oras na mapatunayan na in good faith o sa mabuting paraan ito ginamit. Sagot naman ng Malacanang dito. We affirm that implementing the DAP, the executive branch, exercise good faith and due diligence in accordance with existing laws and pertinent auditing rules and procedures. Ibig sabihin lang, Joel, kung meron silang natuklasan na hindi naaayon sa tamang patakaran at kalakaran, procedure, no? Nandoon po yung mga in place naman yung mga proseso, no, para panagutin yung may pananagutan. Samantala, tuloy din ang pagsasampa ng Grupong Bayan at mga kasamahan nitong organisasyon ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Benigno Aquino III at Budget Secretary Butch Abad dahil sa controversial na DAP. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, plano nila itong isampa bago ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ngayong July 28. Kami ay nagbabalak na maghain ng isang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil nga po siya ang punong salarin, no? Ang pangunahing dapat managot sa illegal na pag-ipit at alokasyon ng mga pondo na nagmistulang na siya, fourth barrel ng Pangulo yung kinalabasan ng pondo ng DAP. Kaya sa interest na papanagutin ang mga may sala dito, impeachment ang isang pamamaraan para madala natin sa lohikal na konklusyon yung naging desisyon ng Korte Suprema. Iginiit pa ni Reyes, paninindigan nila ang kanilang hakbang laban sa Pangulo, lalo pat hindi ito humingi ng tawad matapos deklara ng Korte Suprema na lumabag sa saligang batas ang ilang bahagi ng DAP. Well, hindi kami nangangamba. Kahit na alam natin na lamang sila sa bilang, hindi tayo nangangamba dahil nga ang mahalaga dito ay mairehistro natin yung ating pagtutol sa DAP at yung kahilingan natin may managot. Para naman sa palasyo, tungkol sa mga advokasya ng mga iba't ibang individual o grupong naghain ng petisyon. At kinikilala namin yung kanilang mga advokasya at yung kalayaan nilang isulong ang kanilang mga advokasya. Samantala, ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, hindi raw sapat ang naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa DAP para ma-impeach si Pinoy. Paliwanag ni Belmonte, ang naging desisyon daw ay hindi retroactive o epektibo lamang matapos ang Supreme Court ruling. Para naman sa dating senador na si Joker Arroyo, hindi raw nito susuportahan ang mga hakbang laban sa Pangulo dahil hindi raw ito napapanahon, lalo pat kumakaharap ang bansa sa iba't ibang pagsubok. Maging ang United Nationalist Alliance, bagaman oposisyon, hindi rin daw susuportahan ang panawagan laban sa Pangulo. Ayon kay Una Secretary General at spokesman Toby Tiangco, nirerespeto at sinusuportahan daw ng partido ang mandato ng Pangulo. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.